Isang mapagpalang umaga po mga minamahal kong kapatid, and I would like to share isang teaching sa atin, no, sa ating devotion. Ang tawag natin ay New Identity in Christ, no? Yung bagong pagkakakilanlan natin, no, kay Kristo. No, yung bagong tayo, yung new man na sinasabi ng Biblia, no? Sa 2 Corinthians 5:17, sabi doon, therefore, if anyone in Christ, new creation, no? New creation has come, the old has gone, and the new is here, no? Ang ibig sabihin po is tayo yung we are belongs to Christ. Now we become new person, and the old life is gone, no? A new life has begun. Wala na yung dating pagkatao. Tayo po ay binago na ng Diyos, no? Ang universality po, ang pagkaka-emphasis po ng Biblia, ang ibig sabihin po is a salvation and transformation through Jesus Christ alone, no? Hindi po talaga tayo mabago without sa help ng salita ng Diyos, ng Holy Spirit, at kay Jesucristo, no, in terms of Christ po. And pag sinabi pong we are there if anyone in Christ, it signifies yung deep spiritual union, yung ating pakikiisa sa Panginoong Jesucristo, no? Yung union po natin is not limited hindi limited sa ethnicity, Bisaya ka man, Kapampangan ka man, whatever it is. Hindi po limited sa social status. Pag sinabi pong therefore if anyone in Christ, no, hindi rin po limited sa mga kasalanang nagagawa natin, no? Nire-reflect po nito yung inclusive na nature of the gospel, no? Na lahat tinatanggap na sinasabi doon na wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang Malaya, ang mga lalaki, ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. So we are united in one. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Sabi po yan sa Galatians chapter 3 verse 28 po, no? And siya yung bagong creation, no? Yung bagong creation po, it is rooted yung transformative power po ng Holy Spirit, no? Transformation is not merely a moral or ethical change, but a fundamental renewal of one's nature. No, tayo po talaga ay babaguhin ng Diyos. Nagbabago, hindi man po bigla, no? Gradual po yung pagkilos ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya sabi sa Ezekiel 36:26-27, sabi doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. 27 po, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo ang mga mabubuting bagay, no? And ibig mo sabihin, pag sinabi ng that we are the old has passed away, wala na yung lumang pagkatao. Ano po? Indicative po, sigurado po, no? Pag tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo, i-break niya po yung dating pagkatao at bibigyan niya tayo ng bago, no? Yung buhay na na-separate sa Lord, sa Diyos noon, no? Babaguhin niya, bibigyan niya ng renewal. Bibigyan niya ng bagong buhay kay Kristo. Yung old way po natin, yung lumang pagkatao po is refers from the way of living dati. Characterized ng ating mga kasalanan. Of course, we are separated from God. But now po, mga minamahal, tayo po ay binigyan ng Diyos ng bagong buhay, no? Bagong pagkatao. Nakikristo po yung ating identity, no? Kaya pag we allow people po sa ating buhay na define tayo kung sino tayo sa kanilang own definition, o sa own definition mo kung sino ka, maaring malis tayo sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan po, the only one able po to give us our identity is our Maker. Yung ating pong pagkakakilanlan ay nakatago lang kay Kristo. Kaya hindi po sabihin ng iba hindi po pwedeng sabihin ng iba na ganyan ka, eto ka, hindi po. Our identity is hidden in Christ. Actually, ang identity natin kay Kristo, we are love, no? Kaya pwede mo i-declare, I am loved by God. Sa kabila ng aking mga kasalanan, o wala man akong magulang, no? By God is the Father to the fatherless, no? And of course, we are chosen, no? Yung identity natin, chosen tayo. Hindi lahat na pinili ng Diyos makalapit sa Kanya at makapunta sa kanyang presensya para makapaglingkod. And of course, we are accepted. Gaano man karaming kasalanan natin, handa itong ipatawad ng Diyos sa atin. We are delivered, no? Dating masamang ugali, unti-unti binabago ng Diyos. We are redeemed. Actually, dapat hellbound tayo. But because our identity in Christ
God died for us so that we are redeemed. No, tinubos tayo ng Diyos mula sa ating sa mga kasalanan at mula sa ating buhay patungo sa impyerno. And of course, we are forgiven. No, pinatawad po tayo ng Diyos, malinaw po 'yon. At ang we are royalty. No, because we have a Father, we have a God that owns everything here in earth. No? Of course, God made us new. Ginawa tayong bago ng Diyos. We are safe because we know that God is our protector. No? The best of all, we are saved. But we are not saved just to do what our will. We are saved to serve, para maglingkod po. And after that, our identity is we are equipped. God equip us sa lahat ng bagay pagdating sa spiritual. And God set us free sa lahat ng mga bondages na sumasakop sa atin, sa lahat ng bondages na gusto tayong alipinin. And God renewed us, binago tayo ng Diyos. And God makes you beautiful. God makes you wonderful. No, katulad ka ng isang paru-paro na galing sa cocoon. Ang dilim-dilim, ang liit-liit, pero paglabas niya, naging uod siya. Pero naging uod siya, parang ang pangit niya tignan, caterpillar. Nakakadiri nga hawakan eh. Pero yung transformation, unti-unti, nagiging isang beautiful butterfly. That's why we are beautiful in the face of God. And we are never alone. God is everywhere. Kung ma-feel mo na parang hindi mo nararamdaman ng Diyos, I will tell you, even you don't feel God, no? God is not absent. He is always present. No, and you never alone. And God bless us. God blesses us financially, physically, spiritually. No, God bless us in every way. Yung akala mong kahit wala ka na, pero bigla magugulat ka, God is the provider pala. God is the author of everything na nangyayari sa iyong buhay na akala mo wala ng pag-asa. And God will give you courage. That is one of our identity in Christ. God give us courage, katapangan, na tumayo sa middle ng mga against sa Diyos. No, kahit yung against all odds, nag-iisa ka na lang, but you will stand. Kahit may magalit sa iyo, you will stand because you know that God is with you. Okay lang, napalakpakan ka ng Diyos. No? Okay lang hindi okay na palakpakan ka ng tao tapos galitan Diyos sa iyo. Mas maganda na palakpakan ka ng di ba hindi ka napalakpakan ng tao. Basta matuwa ang Diyos sa iyo. Amen? And we are God's masterpiece, di ba? Sa Ephesians 2:10, workmanship of God. No, masterpiece of God. No? Tayo yung kinreate ng Diyos na may pag-iingat talaga. Tayo yung kinreate ng Diyos na masterpiece according to their image. Because why? Because our identity is our purpose. May purpose tayo, may purpose ang Diyos. Sabi nga Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, to prosper you, not to harm you, and give you hope in the future. God has a purpose to us. You know what's special thing? Our identity in Christ. Sabi ng Lord, I am. Sabi natin, we can declare that because my identity is in Christ, we are a child of God. And God, that's what God says, that I am. Yung kanyang kapangyarihan na ibinigay sa atin. No? We are transformative and renewal. Transformation into new creation is ongoing process. Proseso po ang pagbabago. Continually being renewed, yung mind, yung isip, yung puso, yung Holy Spirit moving. Now, when we are in Christ, we receive new identity. Kaya pag nakay Kristo ka, bagong nilalang ka. Our past is no longer define us. Hindi ka na yung dating sugarol, dating manginginom, dating babaero. Instead, we are defined by our relationship with Jesus. Na ang tumutukoy na kay Kristo yung definition ng ating buhay. No, nagiging sensitive tayo sa kasalanan. No, dati pinipili natin kung saan tayo pupunta, kung saan tayo papasok, kung anong pinapapasok sa isip natin, kung anong movies yung panonoorin natin. But now we are convicted by the Holy Spirit. Transformation is a journey, kapatid. Hindi ito madali. But without it, the transformation that we have is without final destination. Laging everyday we transform. Lagi tayong nababago. And transformation is not automatic. It must be learned. It must be led. Natututunan. No, na magpaturo tayo sa Holy Spirit how to be transformed. No? Paano tayo ma-transform. And lagi natin tandaan yung pagbabago natin para maging new creation. May kasamang testing.
Kaya nga sabi niya sa Isaiah 48:10, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo pinapatunayang hindi nararapat. Mga kapatid, sabi rin sa 1 Peter, no, na ang pagsubok sa atin ay para tayong ginto na dinadaan sa apoy, para malaman ang tunay na nating kung tunay yung kilatis natin, kung tunay tayong ginto. Pero mas mahalaga tayo sa ginto. Idinadaan ng Diyos ang ating buhay para malaman ng Diyos kung tayo ay tapat. Kaya kung may mga pagsubok, welcome them. Treat them as good. Welcome them as good. Yung mga pagsubok, kasi alam natin magpuproduce ito ng mabubuting bagay sa atin. Mga kapatid kong minamahal. And the great solution, alam nyo, yung human problem sa buhay natin, sa mundo, gusto ng great solution, maging representative tayo ng Diyos para sa transformation ng tao, na magamit tayo ng Diyos para mag-share ng gospel sa kanila, no? Sa ating discussion, sa ating application, no? Accept God's process. Tanggapin natin yung proseso ng Diyos. Mahirap man ito, pero alam natin we are God's allow us na dumaan sa mga pagsubok. And life hurts, but God heals, mga kapatid. I-allow natin na makagalaw ang Diyos sa ating buhay. And of course, leaving past behind. Kalimutan nyo na yung dati. Huwag nyo nang balikan. Yung mga kasalanan natin noon, ba't tayo na-separate kay God? Leave this behind. Old habits, iwanan na natin. Yung way of thinking, iwanan na natin. To move forward, kapatid, you have to leave the past behind. Iwanan natin. Para magkaroon tayo, para malaman natin na yung identity natin is kay Kristo. Alam nyo, darating sa ating buhay na iiwan natin yung nakaraan. That is the most wise thing one can do. Kalimutan mo na kung ano yung mga nangyari noon. Magsimula ulit. You can start a new one. Pwede tayong magsimula ulit. No? Naniniwala ako that time doesn't heal emotional pain. Nandyan yan. Hindi ka naman, kung yung identity mo, ba't parang sinasabi mo, may naranasan ko to, ang sakit-sakit, hindi ko makalimutan. So that's true. No, time doesn't heal yung emotional pain mo kasi wala ka namang amnesia. Kung nakaramdam ka ng sakit na experience mo sa mga tao, kamag-anak mo, natural yan. Pero kailangan mo magpatawad for you to move on because your identity is in Christ. Tinawag tayo para to love our enemy. To do good to those who give pain to us, to do good to those who hate you. Yun ang pagtawag sa atin. Let go na, no? To get over the past. Ang una mong the first thing you have to accept the past, isipin mo na it is over. No matter how pain it is, kalimutan na natin. Sa application po natin, mga kapatid, our identity is in Christ, live with it. Mamuhay tayo. Because mamuhay tayo kay Kristo. Do not let your old self control you. No? Pangatlo, do not follow the way of many. Go against the flow. Go against the flow po tayo. Huwag natin sundin yung nakakarami. So, yun lang po mga kapatid sa ating discussion. No? Is forgive and forget works. Kayo po ang sumagot. Number 2, what is walking with Jesus means to you? Number 3 po, in which way you demonstrate new life in Christ. Lagi po natin tandaan, mga minamahal kong kapatid, tayo po ay new identity in Christ. Na bagong nilalang po tayo. Sino man nakipag-isa kay Kristo, wala na yung dating pagkatao. Siya yung bago na. Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd's Staff. God bless you all po.